success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po kami ng isang magandang araw at nawa po na sa mabuti po kayong kalagayan sa araw na ito. Ngayong umaga mga kabaka, gusto rin po namin i-share sa inyo ano-ano pa ba yung mga pangangailangan na dapat nating titingnan bago manganak yung ating mga alagang baka. Ngayon po ang title po ng sharing natin ay yung Pre-Calving Needs in a Cattle Breeding Program. Kasi napakahalaga po ito mga kabaka na maintindihan po natin ano po yung pangangailangan na dapat natin pagtuunan ng pansin bago po manganak ang ating mga baka. Dahil kung hindi po ay huli na po pag dumating na po yung problema, saka lang natin gagawa ng paraan, ay mas malamang na mas mahirap na po nating solusyonan ang problema na yan. So ngayon po, ang isa po sa mga factors na dapat natin titingnan dyan, na lagi po nating pinapaalala sa inyo, bago po manganak ang ating mga baka, ay kailangan po bantayan po natin yung kanilang nutrition and feeding. Gagawa po talaga tayo ng mga videos dyan dahil marami pong nagre-request patungkol po dyan kasi mahalaga po sa ating mga baka na bago sila manganak ay nabibigyan po natin sila ng balanced diet. Kailangan po yung kanilang energy, yung kanilang protein at saka yung kanilang vitamins and minerals ay mapagtuunan po natin ng pansin bago po sila manganak. Kasama nga po dyan yung mineral supplements at saka yung kanilang body condition score. So pag maayos po yung ating nutrition and feeding, ay maganda po yung kanilang body condition score. At ang sinasabi po nga natin sa scale po ng 1 to 5 na body condition scoring, kailangan po dyan ay nasa body condition 3 to 4 po ang katawan ng ating mga baka bago po sila manganak. Ang overfeeding o kaya underfeeding ay maari pong magresulta po ng complication sa panganganak po ng baka. Hindi po pwedeng sobrang payat pero hindi rin po pwede na sobrang taba po ng ating mga baka. At ang pangalawa po na dapat pagtuunan natin ng pansin dyan ay yung vaccination and health check. Lagi po natin sinasabi dyan, ito pong mga sinishare namin sa inyo ay guidance lang po ito. Wala pong makakapalit sa payo po ng mga veterinarian. Pagdating po sa vaccination, yung vaccination schedule, yung deworming at saka veterinary checks, ang mas nakakaalam po dyan ay yung mga kaibigan po nating mga veterinarian. Sa bawat munisipyo ay meron pong municipal vet, sa bawat probinsya ay meron pong provincial vet, mayroon din po mga veterinarian sa Department of Agriculture. Lumapit po kayo at humingi po kayo ng payo pagdating po sa vaccination at saka deworming program. At ang pangatlo po dyan ay yung parasite control. Mayroon pong dalawang uri ng parasite, yung internal kung saan sa loob po ng katawan ng ating mga baka at yung external parasite po, yung mga kuto, garapata, yan po ay example po ng external parasites. Meron din po tayong separate topic na gagawin para po dyan. So mahalaga po na mag-implement tayo ng parasite control para ma-manage po yung internal at saka external parasite para po sa maayos po na pre-calving health ng ating mga baka. So ang pang-apat po dyan ay yung calving environment. Bago pa man manganak yung mga baka po natin, mahalaga po na makapaghanda po tayo ng clean in dry housing para po maiwasan yung infection at saka para po ma-ensure po natin yung comfort po ng nanay at saka ng ating guya. So mahalaga rin po na maayos ang ventilation ng kanilang pabahay. So katulad po dito sa amin, meron po kaming sariling version po ng pabahay at yan po ay aming isi-share pagdating po ng panahon. Actually may mga videos na po tayong ginawa dyan, pero mahalaga po dyan na bago manganak yung ating mga baka ay maka-ensure po tayo ng clean and dry po na lugar kung saan po sila manganganak at dapat po ay meron din po silang adequate space
para po hindi po nadadaganan yung mga anak, lalong-lalo na pag maraming baka po sa loob ng isang kulungan, ay mahalaga po na yung bagong panganak ay mayroong adequate space o kaya separate space para po hindi po nadadaganan or nasusungay ng ibang baka yung bagong panganak po na calf. Ang panglima po dyan ay yung monitoring and record keeping. Mahalaga po yan. Yung close monitoring po natin, regular po natin na i-monitor yung mga buntis po natin na mga baka sa signs po ng labor. Baka manganganak na po yan, di pa po natin nababantayan. So mayroon din po tayong video na gagawin kung paano po natin malalaman kung kailan po malapit na po manganak ang ating mga baka. At kailangan i-monitor din po natin sila kung sila po ay distress o kaya may mga health issue. So lahat po na early detection sa problemang ito, lalong-lalo na habang buntis po yung ating mga baka, ay kailangan po nating pagtuunan ng pansin. At mahalaga din po dyan yung record keeping. Kailangan yung breeding dates po natin, kailan po natin expected na manganak yung ating mga baka, yung kanilang health status, at saka yung treatment administered, kailangan po natin yan lista at i-record po para mayroon po tayong reference. At isa po dyan ay yung management of high-risk cows. Kailangan identify natin yung mga high-risk na mga animals at tingnan po natin. Lalong-lalo na po sa mga first time na mga manganganak na mga baka po natin. So kailangan i-monitor po natin yan kasi hindi pa po natin alam kung marunong po silang mag-asikaso sa kanilang mga anak. At yan din po ay applicable din po sa mga matatanda na po natin na mga cows na mga anak at yung mga may history po na nahihirapan mga anak. So kailangan po natin ma-manage yung mga yan. At kasama po dyan yung special care. Mag-provide po tayo ng additional na pangangalaga at saka supervision po sa mga baka po natin nangangailangan po ng special care. So kailangan may backup veterinarian din po tayo pagdating po dyan sa pag-manage po ng mga high risk po na mga baka po natin. Stress reduction, mahalaga po to. Lalong-lalo na po sa mga lahi ng Brahman kung saan very defensive po yung mga manganganak at saka nanganak na po na mga baka po natin. Kailangan po i-minimize po natin yung handling. So hanggat maaari, kaya dapat planuhin na po natin para hindi po nai-stress yung mga baka po natin pag hindi po natin sila madalas na hinahandle. Meron naman po tayong low stress handling technique na i-share po natin sa inyo pagdating po ng panahon. Kasama po dyan yung comfortable environment. Kailangan hindi po nadidisturbo, wala pong ibang hayop na nakakapasok sa kulungan at hindi po malapit sa mga maiingay na lugar yung ating breeding site para hindi po nadidistract yung mga buntis po nating baka at maaari pong magiging sanhi ng kanilang abortion. At ang pangwalo po dyan ay yung preparation for calf care. Importante po na kahit di pa nanganganak yung mga baka po natin ay mapagtuunan na po natin ito ng pansin. So kasama po dyan yung colostrum management. Kailangan po yung bagong panganak na baka po natin, napakahalaga po na makainom po kaagad sila ng colostrum doon sa first few hours po ng kanilang buhay dahil ang colostrum po ay napakahalaga dahil mataas po ang kanyang antibodies at ito po ay essential po doon sa immune system po ng ating mga baka. Siguro sa mga darating na panahon ay gagawa rin po tayo ng video kung ano po yung kahalagahan ng colostrum sa mga baka po natin o sa mga bagong panganak. Ang kasama po dyan yung calving kit. Kailangan may kit po tayo. Ano po ba yung mga essential supplies na kailangan natin dyan? Dapat may gloves po tayo, lubricants, iodine para po sa navel treatment po natin. Kailangan din po natin ng clean towel at saka kung ano-ano pa yung mga essential na tools na kailangan po natin pag dumating po yung panahon na manganak po yung ating mga baka. So panghuli mga kabaka, by addressing these pre-calving needs, cattle breeders can enhance the likelihood of successful calving, healthier calves, and quicker recovery of the mother. Proper management and preparation are key to the overall success of a cattle
breeding program. Ayan po mga kabaka, sana may dagdag aral po uli sa inyo. At again, ito po si Kabakang Arnel sa ngalan po ng ating partner si Pastor Julius. Kami po ay walang sawang nagpo-produce po ng video sa inyo at ang hinihingi lang po namin sa inyo ay i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan, lalong-lalo na po sa mga kapwa natin magsasaka, mga OFW at sa mga mag-aaral. Lagi po nating tandaan, ito po ay libre at ginagawa po namin sa inyo. Sinishare po namin itong mga experience na to para mapagtuunan po ninyo ng pansin. At pwede nyo pong i-validate para hindi na po kayo mag-tuition. At yan po ay pinipilit po namin ibahagi yung aming kaalaman. Sa muli, kami po ay nagpapasalamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.